Baby Lily, tawagin mo ang mama mo, dali! Agad na sabi ni Cyrene. Agad na lumabas naman ang bata patakbo sa bahay nila. Hindi kalayuan sa inuupahan ni Bella. Calm down, Bella. Oh my God! Oh my God, Bella! Nahintakutan siya nang makitang may dugo na umaagos sa hita ng kaibigan. Anong nangyari? Bungad agad ng mag-asawa. Gulat na gulat sila sa nakitang dinudugo ang dalaga. Dinudugo siya! Utal niyang sabi, namumutla na din ito sa takot. Here, take this key. Ikaw na mag-drive, Landro. Bilisan niyo! Agad nilang inalalayan ng walang malay ng si Bella na isakay na nila sa sasakyan ng kaibigang si Bella nang magtanong si Sahela sa kaibigan. Bakit dinugo siya? Anong nangyari? Cyrene! Usisa ni Sahela. Tumawag yung kaibigan kong nurse na isa sa nagbantay kay Rafael sa hospital na tumigil siya dahil sa sobrang kaba at takot sa nangyayari sa magkasintahan. Takot na baka hindi makasurvive si Rafael at takot na baka mapanong mag-ina nito. Kalma ka na muna, hindi na kita uusisain. Ang mahalaga ngayon ay maagapan ng mag-ina. Han, bilisan mo! Sigaw ni Sahela. Eto na nga, malapit na tayo. Sabat naman nitong sagot. Meron nang nakaabang na nurse at doktor sa entrance ng hospital dahil tumawag si Cyrene habang nasa biyahe sila kanina. Agad itinakbo sa emergency room ang dalaga. Nagpumilit na pumasok si Cyrene kahit bawal siya sa loob. Nakipagpilitan pa rin siya. At nagdahilan na kailangan niyang bantayan ang kaligtasan ng kaibigan. Utos sa akin ng asawa niya na bantayan ko siya kahit sa panganganak niya. Alam kong bawal pero kailangan kong gawin ito. Matigas niyang pagpupumilit. Iligtas niyo sanang mag-ina dahil kung hindi malalagot kayo sa asawa niyang bilyonaryo. Mawawalan kayong lahat ng trabaho. Banta pa niya, kaya hinayaan na siyang pumasok sa loob. Sinabihan siya ng doktor na huwag maingay at tumayo lang sa ulo na ng dalaga dahil walang malay ang dalaga at marami na din na walang dugo sa kanya. Kailangan itong isesaryan para hindi mapahamak ang bata sa tiyan nito. Nagulat ang mga doktor nang kambalang inilabas nila sa tiyan ng dalaga. Maayos nilang nailabas ang dalawang bata pero nataranta sila dahil sa biglaang pagkawala ng tibok ng puso ni Bella. Nag-stop ito bigla. Napapatulala na lang si Cyrene sa ulo na ng kaibigan. Nagulat siya dahil kambalang inilabas nito. Pero mas nagulat siya nang inire-revive na ang dalaga dahil bigla na lang itong hindi na tumitibok ang puso nito. May nagsidatingan pang ibang doktor at nurse sa loob. Nalilitot na hihilo na siya sa mga nangyayari. Yung dalawang bata hindi niya pa naririnig na umiiyak. Nagkakagulo na sa loob at kinakabahan na siya ng sobra. Halos hindi na siya makahinga dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Nurse, what's happening? Are they okay? Oh my God! Bulalas niya. Pero wala siyang nakuhang sagot sa mga ito dahil busy sa kanya-kanyang ginagawa. Maluha-luha siyang nakikita na nare-revive si Bella. Ganun din ang mga bata na sa pagkakaalam niya may posibilidad na hindi sila makasurvive dahil na din sa kalagayan ni Bella. Hindi nito inalagaan ng mabuti ang sarili. She's in panic attacks at stress disorder dahil sa kakaisip kay Rafael. Naiintindihan naman niya ito. Hindi madali ang pinagdadaanan nito dahil nga sa mga padalos-dalos nitong desisyon. Isabay pang ayaw nitong ipaalam sa parents nito ang kalagayan nito ngayon. Halo-halo na yung mga nasa isipan nito, causing her too much overthinking and depression. Bella! Bella, lumaban ka para sa mga bata, please! They are twins! Lumaban ka, please! Huwag mo akong iiwan! Huwag mong iiwan ng mga bata! Lumaban ka! Hagulgol niya. Nakikita na niyang nawawala na ng pag-asa ang nire-revive ng mga ito. Nagulat siya nang biglang umiyak yung isang baby ng pagkalakas-lakas. Agad nilang inilapit sa ina nito na naghihingalo pa. Ipinatong nila sa dibdib ng dalagang sanggol na umiiyak pa rin. Parang ginigising ang nanay ng mga ito. Ilang minuto nang gano'n ang pwesto hanggang sa marinig nila ang ungol ni Bella. She's alive! Buhay siya! Sigaw ng isang doktor. Oh my God, thanks God! Maluha-luha niyang sabi. Hinayaan muna na gano'n ang pwesto ng mag-ina. Yung isang sanggol nire-revive pa rin ng ibang nurse at doktor. Kung ano-anong paraan na ang ginagawa nila para lang makasurvive din ito. Gaya ng isang sanggol. Pero hindi ito nakasurvive. Mahina ang puso nito, lalo na't malnourished silang inilabas ng ina. Hindi na gumagana ang puso nito, wala na silang nagawa. Lahat ng teknik na alam nila ginawa nila para mabuhay lang ang bata. Hindi na talaga nakasurvive pa. Nalungkot sila sa nangyari. Dahil kahit anong gawin nila hindi na gumagana ang puso nito. I'm so sorry. We did our best pero hindi na siya nagre-respond. I'm so sorry. Malungkot na sabi ng doktor at OB-GYN ni Bella.
I-try niyo pa po sana ulit, Dok. Baka mabuhay pa siya. Baka may pag-asa pa. Sakto naman yung buwan nila, hindi ba? Wala na bang ibang paraan para makasurvive pa ang sanggol? Please, Dok. Umiiyak na niyang sabi sa doktor. Umiling-iling lang ito. Kinuha na nila ang isang bata para malinisan na. Nanatiling nasa ICU pa rin si Bella at kailangan pang obserbahan ito at ang baby. Nilapitan niya ang isang sanggol na nakabalot pa sa puting lampin. Kinarga niya ito at hinalikan sa noo. Kahit may dugo pa ito sa muka at hindi pa nalilinisan. Baby Angel. Lumuluhan niyang tinitingnan na maamong muka ng bata. I'm so sorry, hindi mo malang naranasan na masilayan ang ganda ng mundo. I'm so sorry, baby. Sana bantayan mo ang kapatid at mami mo. Pati na din ang daddy mo, maging happy ka na sana sa piling ni Papa Jesus. We love you, baby. Yakap niyang hagulgol sa bata. Nailipat na sa kwartong mag-ina. Siya ay nasa loob pa rin ng delivery room. Napatigil siya sa pag-iyak nang may nagsalita sa likuran niya. Cyrene! Tawag sa kanya ni Sahela. Lumingon siya at hindi maiwasan na mapaiyak na naman. Anong ibig sabihin nito? Kandautal nitong tanong kay Cyrene. Kambalang anak ni Bella. At hindi niya matapos-tapos na sabihin dahil sobrang nasasaktan din siya sa nangyari. Humagulgol na naman siya. Agad naman siyang dinaluhan ng kaibigan. Nag-aagaw buhay silang tatlo kanina. Ilang oras din nilang nailabas ang mga bata. At inirevive silang tatlo. Nagising lang bigla si Bella nang marinig ang iyak ng isang anak niya. At ito, sabay pakita kay Sahela. Hindi siya nakasurvive. Nakita ko kung paano nila i-revive para lang mabuhay. Pero mahina daw ang puso at hindi nakayanan. Kaya hindi siya pinalad. Umiiyak niyang kwento sa kaibigan. Niyakap siya nito. Pati ito hindi mapigilan na maiyak at kinargang sanggol na wala ng buhay. Baby Angel, iyak nito. Pasensya ka na kung wala kaming nagawa para makasurvive ka. Wala kaming nagawa para mabuhay ka. We are so sorry, baby. I'm sorry. Lagi mo sana bantayan ng kapatid at mami mo, okay? Sana maging masaya ka sa piling ni Papa Jesus. Hagulgol din ni Sahela. Excuse me, sorry ma'am pero kailangan po namin malinisan muna ang baby. At makuhanan na din ang pangalan at birth certificate nila ng isang baby din. Sabi ng nurse. Okay, sabay baba na sa sanggol. Lumabas na rin sila doon at pinuntahan ng mag-ina. Anong balak natin gawin sa sanggol? Lamayan ba natin to? Tanong ni Sahela. Naguguluhan ako, naawa ko kay Bella. Hindi ako makaisip ng tamang desisyon para sa sanggol. Hindi ko rin alam kung paano ipapaalam sa kanya na patay na ang kambal ng anak niya. Lumuluhan na naman nasabi ni Cyrene. Sobra siyang nasasaktan sa nangyari. Tahan na, magpakatatag tayo para kay Bella at sa baby niya. Saka na natin sabihin sa kanya kapag okay na siya. Hindi ako sigurado. Gusto ko nang sabihin agad para isahang sakit na lang ang mararamdaman niya. Kaysa okay na nga siya tapos sasabihin pa natin na namatay ang isa niyang anak. Mas lalong sasakit na naman ang kalooban niya. At mas lalong madedepress na naman siya. Naguguluhan na sabi ni Cyrene. Mabuting ganun na lang. Nandito naman tayo para gabayan siya. Sang-ayon naman ni Sahela. Anong gender pa lang nabuhay at yung namatay? Tanong pa ni Sahela. Lalaki yung nabuhay at babae yung namatay. Malungkot niyang sabi sa kaibigan. Naalala mo ba yung ipapangalan niya kapag lalaki o babae ang lalabas? Tanong ulit ni Sahela. Oo, nakasave sa phone ko. Sabay labas ng phone niya sa bulsa niya. Mabuti at nadala niya ang cellphone niya. Kapag lalaki ang lumabas, ipapangalan niya ay Bella Stefano Holmes. Kapag babae, Bella Steffi Holmes. Kwento niya yan dati na ang kapatid ng boyfriend niyang nagsabi kapag magkakaanak sila ni Rafael, yan ang ipangalan niya. Mahaba niyang sabi. Nilamayan nila ng kahit isang linggo lang yung sanggol dahil hindi pa nagigising si Bella. Balak nilang hintayin muna ito na magising bago ilibing ang sanggol. Pwede na din ilabas yung isa pang sanggol pero nakiusap si Cyrene na kung pwede itabi muna ito sa ina nito. Para kapag nagising ang nanay ng mga ito hindi mag-hysterical. Kaya naglagay sila ng baby bed sa tabi ng ina nito. Salitan sila na nagbabantay kay Bella at sa bata dahil nakaburol pa ang isang sanggol. Ang asawa naman na at ang pamilya at relatives ni Sahela na ang bahala doon at nag-asikaso sa mga bata.
Masakit sa dibdib lalo na't wala pang kasiguraduhan ng kaligtasan ni Rafael. Hindi pa nagigising si Bella at namatayan pa sila ng isang sanggol. Ang sakit na kahit hindi ako yung may anak at may boyfriend, ramdam ko yung magiging epekto nito kay Bella. Lord, sana makayanan niya lahat ng pagsubok na to sa buhay niya. Panalangin niya. Kaya natin to, Cyrene, para kay Bella. Masakit man na mawalan siya ng isang anak, wala na tayong magagawa. Hindi siguro para sa kanyang isang bata. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ko lang din maiwasan na awayin siya dahil sa sanggol na ipinagbubuntis niya. Kung sana inalagaan niyang sarili niya, Cyrene cut her. Walang may gusto sa nangyari. Huwag mo nang sisihin si Bella. Hindi niya gustong nangyari. Walang may kasalanan, okay? Huwag mo nang isisi pa sa kanya. Pagalit na sabi ni Cyrene kay Sahela. I'm sorry. Paumanhin ni Sahela. Bumuntong hininga lang siya. 2 araw na lang ililibing na ang isang sanggol ni Bella. Hindi pa rin ito nagigising. Ay, sana magising ka na para makita mo pang isang anak mo bago ito ilibing. Bella, gising na. Hinihintay ka pa ng isa mong anak bago siya mawala sa mundong to. Please? Kausap ni Cyrene sa isip habang nakatitig sa mukha ng kaibigan. Nagulat siya ng bahagya dahil umiyak ang sanggol. Kaya agad siyang lumapit doon at kinarga ito. Nasanay na siya sa pagkarga ng sanggol dahil sa anak ni Sahela. Why umiiyak ang baby namin, ha? Nagugutom na ba ang baby ko? Malambing niyang kausap sa sanggol habang isinasayaw-sayaw ito. Tita Sahela, patimpla ng milk please. Utos niya kay Sahela. Tara kay mami, tabi tayo sa kanya. Baka namimiss mong mami, di ba? Ilalapag pa lang niya sa tabi ni Bella ang bata nang makitang nagising na ito. Bella! Bulalas niya. You're awake! Masaya niyang sabi. Agad naman lumapit si Sahela at agad na niyakap si Bella. Mabutit gising ka na, pinag-alala mo kami. Lumuluhang sabi ni Sahela. Teka, tatawag ako ng doktor. Agad na sabi ni Cyrene at lumabas ka agad. Kumusta ang baby ko? Mahinang sabi ni Bella kay Sahela. Maayos naman. Matakok sa gatas kaya pagaling ka na para sa'yo na magdedem batang matakaw. Pinasiglan niya ang boses niya para hindi ito makahalata. Hindi na muna nila ito bibiglain. Maya-maya ay dumating na ang doktor. Sinuri ito at sinabihan na ito ng doktor na maayos na ito at pwede na itong umuwi kinaumagahan. Pagkasabi nun ay nagpaalam na ang doktor. Napaisip si Bella kung ilang araw ba siyang walang malay at ngayon lang siya nagising. Wala siyang maalala sa mga nangyari, lalo na sa pagluwal ng sanggol sa sinapupunan niya. Ang last na naalala niya ay ang narinig niya about kay Rafael. Kaya agad siyang lumingon kay Cyrene. Si Rafael, kumusta siya? Mahina niyang tanong kay Cyrene. Huwag ka na mag-alala dahil maayos na siya. Kaya ikaw, kailangan mo din na magpakatatag sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Alalahanin mo may baby ka na naghihintay sa pag-aaruga mo. Sabi ni Cyrene. Sigurado ka ba? Hindi naniniwalang tanong pa nito. Oo, magpahinga ka na muna. Anong gusto mong kainin? Tanong naman ni Sahela. Gusto ko lang muna ng tubig. Salamat. Sabi niya sabay tagilid at inahaplos-haplos ang ulo at mukha ng anak niya. Hindi niya mapigilan na maiyak sa nakikita niya ngayon. Isa na akong ganap na ina. Nanay na ako. Sa loob-loob niya. Sobrang cute ng kanyang anak. Mas hawig ito ni Rafael. Pero medyo payat nga lang ito. Dahil siguro hindi niya naalagaan ng mabuti ang sarili niya noong pinagbubuntis niya pa ito. Sorry baby ko. Maluha-luha niyang tinitingnan ng maamong mukha ng anak niya.